ang kanila pong paghihirap sa bawat sentimo kasi nga po pinirmahan na yung budget ni Pangulong Junior. At dito mga kapatid, opo, ang binabanggit nga po ng mga tumututol dito ay ito pong soft pork na kapag kinuwenta mo ay halos mahigit na po ng 160 billion ito. Yung pong maifip na yan, 51.6 billion, sinasabi nila, girl, na wag hong mag-alala dahil hindi ito aabusuhin. Ang tanong lang namin, paano nyo ito gagastahin? Kasi hindi po malinaw. Yung panuntunan na sinasabi nila na hindi pa pwede makialam ang mga politiko pati sa AX na ito. Pero wala po sinasabi doon na hindi penalties. na hindi Oo, na po penalties na hindi nga. na po sila pinagbabawalan mag-issue ng guarantee letter. Correct. Ang sabi O naman ng hindi DO sila pinagbabawalan magbigay ng pangalan sa listahan ng bibigyan ng ayuda. ang sinasabi naman ng DOH girl na hindi na raw po tatanggapin yung guarantee letter ng DOH. DOH ka. Hindi naman sa'yo pupunta yung pasyente, yung Sa pamilya. ospital. Pupunta sa ospital eh. Tama. Ang gulo po nito, sa totoo lang, opo, ang gulo po nito, hindi natin alam kung paano po na naman ito gagastahin. Sa dami nga ng mga Pilipino naghihirap, hindi malamang kung paano magpapagamot. Ewan ko na lang po kung kailan titino itong ating paglalaan po ng pondo. Dahil hindi ho natin maitatanggi na kahit na ano pang sabihin nila na yan malinis, yan corruption-free, hindi kami naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sorry po, diretsahan na lang po ito. Hindi kami naniniwala. Hindi makikialam ang mga politiko dito. Hindi kami naniniwala. Kaya mamaya nga po, isahin natin itong example lang doon sa budget po ng DPWH. Bulto-bulto pa rin eh. Same items pa rin. Na pare-pareho ang presyo. Oh. At yung binabanggit ni Senator Lacson last year, doon sa kanya nag-expose. Same price, iba-iba ng lugar, pero same yung figures. May ganun pa rin hanggang ngayon? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi ba kaya magtataka ka kung paano nila na-compute yung halagang 50 million sa isang proyekto, pare-pareho po ang halaga, iba't ibang mga lugar. Mga kapatid, anyway, sige po. So, ngayong araw na ito, ang daming pag-uusapan. Kasama na po dito itong usapin po ng presyo nga ng gulay natin. Uy, dami nagre-reklamo. At yung presyo ng pagkain ang dahilan kung bakit po bumilis yung pagtaas ng inflation noong December. So ngayon, ito naman presyo ng gulay, inirereklamo na rin ng ilan. Yung presyo ng kamatis, ang taas-taas daw mga kapatid ngayon. Ang isang piraso, tama ba, 15 pesos na daw sa ilan pong mga palengke? Yung inflation, depende yan kung nasaan kang bandang kampo o paano mo tatangkilikin ang isang baso na mayroong laman na kalahating tubig, halimbawa, di ba? Do you take it as a, di ba, half full? Oo. O ito ba itatangkilikin mo na ang laman ng baso ay may laman pa rin? Parang ganun po ang datingan, hindi po ba? Kasi sinasabi po ng mga economic managers, lowest in 9 years. Yan po sinasabi nila. Magpasalamat tayo kasi ng inflation. Pero ang tanong ho namin sa inyo, Mr. Mr. Def, parang bingi, no? Dev Arsenio Balisacan. Sorry. Oo, Ay, sorry. Dev. Binalitan kasi yan, di ba? Oo, NEDA. Naging Dev. Opo. Oo. Dito ho sa Finance Secretary po natin sa inyo. Si Finance Sec Ralph. Finance Secretary. Ano sinasabi nila? Taga saan kayong planeta? Oo. Saan sila namimili? Wag na nila kasi sabihin yung mga ganyan, lowest na yan. Nakakapang-init ng ulo, lalo pag tinignan mo yung presyohan ngayon, bantay presyo. Tapos makikita mo dito na ang galunggong, ang prevailing price po ay 400 pesos per kilo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Bakit ang mahal? Mas mahal pa yung galunggong kaysa sa manok? Hindi. Mas mahal pa ang kamatis sa manok. Naku po. Magkano ang kamatis? Hanapin natin ang kamatis. Nasaan na ba ang kamatis dito? Ayan, Ang kamatis po ngayon, mga kapatid, ay naglalaro sa... Nasaan ang kamatis? Ba't po lang sibuyas ang nandito? Ayan, hindi ko mahanap ang kamatis. Ako ang maghahanap ng Hanapin kamatis. mo ang kamatis. Okay. Sibuyas lang ang nakita ko. Opo. Pakihanap ang kamatis dyan. Mas malinaw ang mata mo sa akin. Hindi mo mahahanap Hindi ang ko kamatis mahahanap.
Sa watermelon. Yun ang- Okay. Sa prutas ko hinanap. Magkano ang kamatis? Ang kamatis, mga kapatid, ang pinakamataas na presyo na itala sa Metro Manila ay 230 pesos per kilo. Ha? Ito yan mismo, kamatis. Ang sibuyas, magkano na ngayon? Hindi, puntahan mo muna kung magkano yung manok. Sige, magkano ang Okay. manok? Kapag natin ikunumpara itong presyuhan ng manok, mga kapatid, dito po naman sa presyuhan ng kamatis, puntahan natin ang presyo ng manok this morning. Okay. Magkano ang manok? Opo, whole chicken. Oh. Alright. Ang pinakamataas po, mga kapatid, sa Metro Manila ay 240 pesos. Ha? Halos magkapresyo sila ng kamatis. So, Aaron, ang isang kilo ng kamatis, at ang isang kilo, mga kapatid, ng manok. Whole chicken. ay pareho na ang presyo. Naku po. Pero wag kayong magreklamo. Pinakamababa nga daw po na antas ng inflation sa loob ng 9 years. Ang sibuyas. Yes, sibuyas. Gusto ko malaman. Dati umabot yan ng 500 pesos eh. Umabot pa ito ng 800 pesos per kilo. Dati nagkaroon ng ganung, di ba, mga 2 years ago. Magkano ngayon? Opo, mga kapatid, ang presyo po ng sibuyas, kung ang presyo po ng kamatis ay nasa 230 pesos, Ang sibuyas? ang pinakamahal ngayon, mga kapatid, mismo nang gagaling po ito sa Department of Agriculture na kanila pong bantay presyo. Magkano ang halaga? Ang sibuyas, mga kapatid, hawak po sa ating mga minamanehong manibela. Ang tagal eh. Sibuyas, binobola na magkano sa halagang? Ang halaga po ng onion sa mga panahong ito, mga kapatid, Ay, tumataginting na. Partner, ang tagal mo naman. Oo. Binibiti mo naman kami. Hindi kami ano tawag doon? Makapagsimula magluto, wala pa yung sibuyas eh. Magkano? Kailangan pa naman yan sa ating panggisa. Ang sibuyas bao ay magkano? mga kapatid, ang sinasabi po dito, available lamang daw po ito Saan? Sa Kadiwa Store? sa iba't ibang pamilihan. Sa ngayon po, ang pinakamahal na presyo ng red onion, pulang sibuyas. Magkano? Opo. Kaya po today. 260 pesos. Work is a pain in the